Sikat na sikat ang Jollibee ngayon pero alam mo ba na noong nagsisimula pa lang sila ay marami ang nagsabi na malulugi lang sila agad? Noong pumasok kasi ang dambuhalang McDonald's dito sa Pilipinas, natakot ang mga eksperto para sa Jollibee dahil napakalaking kumpanya noon ang kalaban nila at may bilyong pisong pondo. Akala ng lahat ay lalamunin lang sila ng sikat na dayuhang brand na ito at tuluyang mawawala sa mapa ng negosyo. Pero ang hindi alam ng marami, baligtad ang nangyari dahil Jollibee pa ang naging pinakamalaki sa huli. Paano nga ba nagawa ng isang maliit na lokal na tindahan na talunin ang pinakamayamang fast food chain sa buong mundo kung hindi naman pera ang naging sandata nila? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Para masagot natin yan, kailangan nating tingnan kung paano talaga nagsimula ang kwento nila. Noong taong 1975, nagbukas lang ng isang simpleng ice cream parlor ang founder na si Tony Tan Caktiong. Hindi siya galing sa mayamang pamilya dahil anak lang siya ng mga immigrant na nagtatrabaho sa kusina. Nag-aral siya at nakapagtapos bilang isang engineer pero mas pinili niyang subukan ang swerte sa negosyo ng pagkain. Noong una nga ay gusto lang sana nilang kumuha ng franchise mula sa ibang sikat na brand sa ibang bansa pero tinanggihan sila kaya napilitan silang magsarili at gumawa ng sariling diskarte. Dito natin makikita ang pinakamalaking dahilan kung bakit sila nagtagumpay sa huli. Habang ang ibang malalaking kumpanya ay gumagastos ng napakalaking pera para sa mga pag-aaral, si Tony naman ay gumamit ng isang simpleng paraan. Palagi niyang kinakausap ang mga customer na kumakain sa kanyang ice cream parlor para tanungin kung ano pa ang gusto nilang kainin. Noong sabihin ng mga tao na naghahanap sila ng mainit na pagkain na mabigat sa tiyan, nakinig siya agad at nagluto ng mga burger at spaghetti. Dahil dito, mabilis na nagbago ang takbo ng negosyo mula sa pagiging ice cream parlor tungo sa isang sikat na fast food chain. Kaya naman nung dumating ang McDonald's na may dalang dambuhalang pondo, hindi natakot ang Jollibee dahil hawak na nila ang panlasa ng mga Pilipino. Hindi nila dinalaan sa tapatan ng pera o sa mamahaling patalastas ang laban. Nanalo sila dahil mas alam nila kung ano ang gustong kainin ng ordinaryong mamamayan. Ang tamang diskarte na ito ang nagdala sa kanila sa tuktok ng tagumpay ngayon. Isipin mo na lang na noong taong 2025, ang kabuuang benta ng buong kumpanya ay umabot sa napakalaking halaga na 305 bilyong piso sa loob lang ng isang taon. At hindi na lang ito dito sa Pilipinas dahil mayroon na silang mahigit 10,000 tindahan sa iba't ibang bansa sa buong mundo ngayon. Sila na rin ang may-ari ng mga sikat na international brands tulad ng Coffee Bean and Tea Leaf, Highlands Coffee sa Vietnam at maging ng Smash Burger sa Amerika. At hindi lang dyan nagtatapos ang paglaki ng kumpanya dahil marami pa silang ibang sikat na kainan na binili rito sa Pilipinas. Kung madalas kang kumain sa Mang Inasal o kaya naman ay sa Chowking, baka magulat ka kapag nalaman mong pagmamay-ari na rin pala lahat yan ng Jollibee ngayon. Napakalayo na talaga ng narating ng negosyo na nagsimula lang noon sa dalawang maliit na ice cream parlor. Kung iisipin mo nga, mas nauna pa silang magbukas dito sa ating bansa kaysa sa McDonald's, kaya naman handang-handa sila noong dumating ang malaking kompetisyon. Pero paano nga ba nila hinarap ang pagpasok ng pinakamalaking brand mula sa Amerika na may dalang dambuhalang pondo at sikat na pangalan? Ginamit nila ang isang matalinong diskarte na tinatawag ng mga eksperto na cultural moat o ang pagprotekta sa negosyo gamit ang kultura. Simple lang ang ibig sabihin nito kung titingnan natin sa totoong buhay. Nakita kasi ni Tony Tan Caktiong na ang McDonald's ay nagbebenta ng pagkain na may lasang Amerikano at pareho lang ang kanilang menu sa kahit anong bansa sa buong mundo. Wala silang kakayahan na magbago para ibagay ang kanilang pagkain sa lokal na panlasa ng mga Pilipino. Sa totoo lang, ang ordinaryong Pinoy ay hindi naman talaga sanay sa lasa ng pagkain sa Amerika. Kung mapapansin mo, ang spaghetti ng mga dayuhan ay maasim at walang masyadong lasa para sa atin dahil ang gusto talaga nating mga Pilipino ay medyo matamis na may kaunting alat. Isa pa sa malaking sikreto ay ang katotohanan na noong panahong iyon ay wala pang ibinebentang fried chicken ang McDonald's sa kanilang mga tindahan.
Dahil alam ng Jollibee na mahilig talaga sa kanin at manok ang mga tao rito, agad nilang ipinakilala ang sikat na Chicken Joy na hindi lang basta ordinaryong manok kundi may kakaibang bango at lasa. Binago nila ang bawat pagkain para maging swak sa panlasang Pinoy at doon mismo sila tuluyang nanalo sa laban. Ipinapakita lang nito na sa negosyo ay napakahalaga na matuto kang magbago at sumabay sa kung ano ang hinahanap ng mga tao sa paligid mo. Kung may nakita ka mang magandang ideya sa ibang bansa, hindi sapat na kopyahin mo lang ito ng basta-basta, kundi kailangan mo itong ibagay sa kultura ng lugar kung saan mo ito itatayo. Bukod sa pagkain, may isa pang napakalaking dahilan kung bakit hindi natin sila maiwan-iwan at ito ay dahil nakuha nila ang emosyon ng bawat pamilya. Hindi lang simpleng burger o manok ang ibinebenta nila sa atin araw-araw kundi mga magagandang ala-ala na kasama natin habang lumalaki. Kung mapapansin mo ang kanilang mga patalastas sa telebisyon, palagi nitong ipinapakita ang mga kwento tungkol sa mga kaarawan, unang date at pagmamahalan ng pamilya. Ito ang mga kwento na talagang nakakaiyak at malapit sa totoong buhay ng bawat Pilipino, kaya naman halos lahat ng bata sa bansa ay lumaki na may magandang ala-ala kasama ang pulang bubuyog. Dahil sa mga tamang diskarte na ito ng Jollibee, mapapansin mo na hindi lang sila basta nagtayo ng kainan, kundi pinag-aralan muna nila ng mabuti ang takbo ng merkado bago sila sumabak sa malaking laban. Ito ang pinakamahalagang aral na dapat matutunan ng kahit sinong gustong pumasok sa mundo ng negosyo dahil hindi pwedeng magsimula ka lang ng basta-basta ng walang malalim na dahilan at sapat na kaalaman. Kung hindi mo pag-aaralan ang iyong gagawin, sa halip na kumita ng pera ay baka malugi ka lang at masayang ang iyong pinaghirapang ipon. Kung titingnan natin ng mabuti, ang tagumpay ng pulang bubuyog ay patunay na ang lakas ng isang lokal na negosyo ay wala sa laki ng kapital kundi sa lalim ng iyong koneksyon sa mga tao. Ang Jollibee ay nag-umpisa sa pagpapasya na unahin ang kapakanan at kagustuhan ng mga Pilipino bago ang sarili nilang mga plano sa produkto. Sa bawat hakbang na kanilang ginawa, mula sa pagdaragdag ng mainit na pagkain hanggang sa pagpapalawak ng kanilang mga sangay, palaging ang mamimili ang kanilang naging gabay at inspirasyon. Ang ganitong uri ng pagpapatakbo ng kumpanya ang nagbigay sa kanila ng matibay na pundasyon para makipagsabayan sa mga dambuhalang dayuhang kainan na pumasok sa bansa. Ipinapakita lamang nito na kapag nakuha mo ang tiwala at pagmamahal ng iyong lokal na merkado, kahit gaano pa kalaki ang pondo ng iyong kalaban, ay hindi ka basta-basta mabubuwal. Ngayong alam mo na ang buong kwento sa likod ng kanilang tagumpay, subukan mong balikan ang Jollibee sa susunod na pagkakataon na kakain ka roon. Huwag lang ang sikat na fried chicken ang iyong tingnan, kundi pansinin mo rin ang mahabang pila ng mga tao at ang mga ngiti sa mukha ng bawat bata at matanda na kumakain sa loob. Makikita mo na kahit lumipas ang maraming taon at pumasok ang iba't ibang sikat na dayuhang brand sa Pilipinas, ay nananatiling matatag at malakas ang lokal na pulang bubuyog sa puso ng bawat mamamayan. Kaya naman kung meron kang pangarap na magtagumpay, kailangan mo lang itong umpisahan ngayon sa pamamagitan ng pag-alam kung sino ka at kung sino ang mga taong nais mong tulungan gamit ang iyong produkto. Para sa ating huling talakayan, ano nga ba ang pinakamagandang ala-ala mo habang kumakain sa Jollibee kasama ang iyong pamilya o mga kaibigan? Ibahagi mo ang iyong kwento sa comment section sa ibaba para magkaroon tayo ng isang masayang kwentuhan tungkol sa paborito nating kainan, at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.